Hello! Ako po si Roger Ross, taga may San Valenzuela na nagluluto at nagbebenta ng chicken poppers. Crispy, juicy, punong-puno ng flavor. Tapos, may tasty goodness at espesyal na sauce. Nako, panalo sa sarap. Isang kagat pa lang, siguradong mapapaisa pa. Pero teka lang, hindi lang to pang merienda o pang ulam, kundi may hatid ding magandang pagkakakitaan. Kaya ihanda na ninyo ang inyong lutuan. Dahil heto na ang step-by-step na pagluluto ng chicken poppers na ituturo sa atin ni Kuya Rogie. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng chicken poppers. Narito po ang ating mga kailangan. Ito po ang chicken fillet, milk, harina, at ito yung ating 5 herbs spices, at saka mantika po. Unang step po, hiwa-hiwain po natin itong fillet ng cubes. Ganito po siya kalalaki. Ang sample presentation po natin na chicken fillet po ay nasa 350 grams po. Ang next step po natin, lagyan po natin ng gatas. Ang susunod po nating ilalagay ang ating 5 herbs and spices. Ang susunod po nating ilalagay ang ating harina. Maglalagay po tayo ng 2 tablespoon. Saka po natin i-marinate, i-crumble po natin. Ihalo po natin siya ng mabuti para po kumapit po yung mga ating mga seasoning at mga iba't ibang sangkap. Para kapag naluto po siya, maganda po yung texture at para nanonood po yung lasa. At pagkatapos po nun, ilulubog po natin sa ating harina na may halong cornstarch. Ihalo po natin sa harina para magbibigay po siya ng magandang texture sa ating chicken poppers at magiging golden brown po siya. At ngayon po, i-ready na natin ang ating stove para lutuin ang ating chicken poppers. Ang susunod po natin gagawin po ay maglalagay po tayo ng mantika. Kailangan po natin ng madaming mantika. Pwede pong mga 1.5 para ma-dip po mabuti ang ating chicken poppers. Antayin po nating uminit ang ating mantika. Kapag mainit na po ang ating mantika, ang susunod po nating gagawin po, ilalagay po natin dito ang ating chicken. Saka po natin i-dip sa maraming mantika. Ang ating apoy ay nasa medium lang po at lulutuin po natin na nasa 5 minutes po para hindi po masira ang kanyang texture po. Ngayon po ay luto na ang ating chicken poppers. Golden brown na po siya at naaamoy na po ang kanyang aroma gamit ang mga seasoning. Lilipat na po natin sa ating container
Ito na po ang ating chicken poppers. I-ready na po natin siya for serving po. Ito na po ang ating finished product, ang golden brown chicken poppers na masarap at binabalik-balikan ng taga-Maisan. Nakakatakam, di ba? Pero teka, hindi lang taste buds natin ang mapapasaya ng chicken poppers na to. Isang simple pero laging patok na snack. Pero, sulit ba ang puhunan? Magkano ang kailangang ilaan para makapagsimula? At ang pinaka-exciting, gaano kalaki ang posibleng kitain sa chicken poppers? Let's crunch the numbers! Sa nais sumubok sa ganitong kabuhayan, sa halagang 350, makakabili na po kayo ng chicken boneless. Kasama na po ang kanyang seasoning. Sa 1 kilong chicken, makakagawa po kayo ng 7 order at may bebenta nyo po sa halagang 69 pesos. Kapag naibenta nyo na po yung 7 order ng chicken poppers, makakabuo po kayo ng halagang 500 at kapag binawas nyo na po yung puhunan nyo po, kikita po kayo ng 150 pesos. Isang paboritong merienda lang sana, pero nang matikman ng mga kaibigan at pamilya, nagsimula ang ideya. Bakit hindi ko to ibenta? Mula sa maliit na kusina, naging paboritong quick bite na binabalik-balikan. Paano ba kayo nagsimula, Kuya Rogie? Bali po nung nagsimula po ako sa kabuhayan po na maliit na pinagkakakitaan po, talaga pong nagpapanata po ako noon na humihingi ng tulong po sa Diyos. Nung nagsimula po ako sa mga ganitong kabuhayan po, nagtrabaho po muna ako sa motor company po. Tapos isinabay ko rin po ang pag-online business. Sa bawat karanasan, may aral na hatid. At sa bawat pagsubok, may kwento rin ng pagtatagumpay. Hindi lang ito tungkol sa crispy chicken poppers o isang produkto na kumikita. Ano nga ba ang pinakamahalagang natutuhan niya? Ilagyan ko na rin po siya ng kiosk na po yung store po ng milk tea. Hanggang sa na-discover ko po yung chicken poppers. Tapos nag-try po kami ng mga iba't ibang produkto po katulad ng pork chop, dinakdakan, chicken buffalo. Kung alam po namin na hindi po siya nagiging sapat yung pinagkakitaan, nagdagdag po ako ng mga iba't ibang produkto po hanggang sa nakadiscover po ako ng mga tinatangkilik ng tao po. Pag nakikita po namin kasi mga stock namin po, chicken poppers ang madalas po na ino-order at yun po yung unang nauubos madalas po. Heto na si Kuya Rogie para magbigay ng tips kung plano mong subukan ang chicken poppers bilang hanap buhay. Sa ganitong kabuhayan po, piliin niyo po yung kagustuhan niyo po kasi hindi po talaga madali. Marami po siyang struggle, paggandaan niyo po. Pero wag po kayong bibitaw, wag niyo pong kalimutang humingi ng tulong sa taas. Bilang Iglesia ni Cristo, hindi po ako tumigil na humingi ng tulong po sa Diyos. Dahil po sumasampalataya po ako na kapag humingi po ng tulong sa Diyos, ibibigay niya po at ibibigay yung hinihingi ng kanyang lingkod. Palibasa, tinuturuan po tayo ng tagapamahala. Ang kapatid na Eduardo B. Manalo na kapag sa mga struggle na huwag bibitaw at itinuturo po sa mga Iglesia ni Cristo na sa katulad nung po nakaraan na sa pagbabagong buhay, kailangan marangal po yung hanap buhay. Kailangan wag po susuko sa buhay na ito, hindi mo po mawalan ng pag-asa. Mula sa simpleng recipe lamang ay naging isang patok na produkto, ang chicken poppers ni Kuya Rogie. At tulad ni Kuya Rogie, sa pagdadala ng hanap buhay, kailangan ng diskarte, sipag, at higit sa lahat, matibay na pagtitiwala at laging pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Proud ako na nagluluto at nagbebenta ng chicken poppers dahil trabaho ko to.